Hello, hello, Aries Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 31 hanggang September 6. Tatawid po tayo ng bagong buwan. Ano po ang naghihintay para sa inyo? But first, mga Aries, ihanda mo na ha ang iyong isang tanong. Kung meron kang one big question, hawakan mo yan. At sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale your cards for the week. You have, nice. Oops, may tumilapon, nangunguna, kunin natin. Siya nga pala mga mahal kong Aries, thank you sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po sa akin yan, kaya patuloy po kayo na sumuporta sa atin, especially sa mga new subscribers. Hello, hello po. Welcome po sa ating channel. Okay? So, at the background of your reading, meron kang the Justice card. Sabi dito ng yung spirit guides, Aries, this week will be faithful and fair para sa'yo. No? Ramdam ko dito na itong linggong ito, you will get what you want and what you deserve. Ngayong linggong ito, magsasalita ka, hindi ka papayag na talo ka o kakarampot lang yung sayo or mali yung trato sa'yo or inaapak-apakan ka or parang feeling mo you are getting something that is less than what you want. Parang ganun eh. So handa mong ipaglaban yung karapatan mo. Kapag merong biglang sumingit sa pila, you will react, you will revolt. Kapag meron kang nakitang mali na bagay na alam mong dapat itama, you will pursue that, no? So very ano ka ngayon? Very himagsikan ka ngayong linggong ito. And you want to have that fair treatment from someone or from your environment, no? Sisikapin mo rin ngayong linggong ito na maging patas, maging balanse. Na parang, teka, kailangan ko muna tong pag-isipan. Kailangan ko muna tong tiyakin na tama. Parang ganyan. So very maingat ka din this week about your decisions. Na parang kailangan klaro, kailangan tiyak na, kailangan sigurado, kailangan legit, parang ganyan. So marami kang hakbang na titiyakin mo tama. Congrats, congrats. In your core energy, meron kang the Knight of Swords. Sabi dito, hindi ka basta-basta bibira tukol sa isang bagay. Ramdam ko dito yung parang gusto mong umabante, pero gusto mong siguraduhin na tama yun. No? Marami kang mga dapat asikasuhin. Pero dahil masikasig ka ngayon, masipag ka ngayon, it will be faster. Both cards are telling me na parang may bibilis ngayon. Okay? Bibilis yung proseso, bibilis yung andar, yung resulta bibilis. Yung akala mong matagal pang aasikasuhin, ramdam ko dito na parang it will shorten. It will shorten. And you will hear and create and do yung mga aksyon na papasok at swak doon sa momentum mo. No? Ramdam ko dito yung pagbilis ng momentum. Kaya do your best. Hindi pwedeng, ay bukas na lang, ay sa isang araw na lang. Kapag may nangyayari, dapat active ka doon at saka ready ka to take action. Pero sabi ko nga, wag na wag kang papabulag doon sa bilis ng pangyayari. Kailangan pa rin tiyakin na kada hakbang natin ay tama, kalkulado, balanse, napag-isipan, kumbaga alam mo yung pinapasok mo. Okay? Importante yan. Clarify natin. So Aries, ano ba yung mga bagay na gusto mong madaliin ngayon? Meron ka bang minamadaling bagay na gusto mong makuha agad ang resulta? Naku, it will come to you this time. Sulat nyo po sa baba. The Knight of Swords, meron kang the Queen of Pentacles, beautiful. Okay, now, patungkol daw ito sa isang bagay na pinoproseso mo about your money. Okay, kung ikaw ay nag-aasikaso ng pera from someone, ibibigay yan ngayong linggo, or naghihintay ka ng loan or kontrata, or naghihintay ka ng pensyon or SSS approval, or naghihintay ka na
Sana yung aking perang paparating ay bumilis na nang sa ganon maitayo ko na yung dapat kong itayo. Kung ano man yung hinihintay mong kaching-kaching, it will arrive. Congrats po. At the bottom, the full card, yes, makakapagsimula ka na ng isang bagay na makakapagpalago sa kaching-kaching na ito. Kung ano man yung darating na biyaya, yun ang puhunan mo or panimula mo para sa bagay na ito. So congratulations. Kung aalis ka man ng lugar, kung kailangan mo ng pera panimula doon, it will arrive. Meron ka magagamit para dyan. Napakaswerte mo at napaka-swak ng pagkakataon para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Ace of Wands. Kailangan mag-focus ni Aries sa mga exciting opportunity sa buhay mo. Kailangan mong ma-excite, kailangan mong ganahan, kailangan mong magkaroon ng passion, grit, kailangan mong magkaroon ng fighting spirit, no? Ramdam ko dito na may kaba ka may takot ka kung papasukin ko ba to, idediretso ko ba to, meron ba ako mapapala dito, parang ganyan. Pero paano natin malalaman kung hindi mo gagalawan, di ba? Hindi mo to dapat katakutan kung pinaghandaan mo. Okay? You have the justice here. Pinapayuhan ka na do not jump into conclusions. Kailangan bawat hakbang nakaangkla sa katotohanan. Kita mo ba yung espada na hawak niya? Yan ay simbolismo ng katotohanan sa buhay mo. Kikilos ka with the truth. Kikilos ka with refined na pag-aaral dun sa bagay na yun. No? Para hindi mo katakutan itong bagong opportunity or spark of an idea na alam mong para sa'yo. Okay? So, kailangan excited. We put magic in everything we do. Love natin yung ginagawa natin. At naniniwala tayo na para sa atin talaga siya. Okay? Clarify natin. Ace of Wands. Taga saan ka, Aries? Saan parte po kayo ng Pilipinas nanonood or sa buong mundo nanonood ng ating reading? Ano pong oras dyan sa inyo? Ayun, tumilapon, 2. Kunin natin the 7 of Pentacles and the Devil card. Sabi dyan ng yung spirit guides, may kumokontrol sa iyo May pumipigil sa iyo na hakbangan or puntahan itong bagong bagay na ito. Dahil meron kang hinihintay here. Meron kang hinihintay pero you know na itong hinihintay na ito ay matagal pa. At siya yung nagpapatagal sa'yo na parang ayaw mong gumalaw, ayaw mong puntahan to or kilusan to, it's because nakafocus ka dito. Parang sabi mo, ayoko munang asikasuhin yan kasi hinihintay ko ito. Pag ito nagbunga, ito gagawin ko, hindi yon. Parang ganon. At yun ang nagpapatali sa'yo. Yun ang nagpapakakulong sa'yo. So, kung talagang importante itong hinihintay mo at napaka-promising itong isang bagay, pwede mo naman itong hintayin while doing this. 'Di ba? So, wag mong sayangin ang oras mo kakahintay sa mga bagay na matagal pa. Ito, merong lumalapit sa'yo, may nagbubukas sa'yo. Try mo to while waiting for this. E di dalawa yung bagay na meron ka, 'di ba? So, open yourself to new things and wag buruhin ang sarili sa mga bagay na matagal pang magbubunga. Okay? At the bottom, you have the Queen of Cups. Kailangan maliwanagan ang isip at puso mo sa mga pagkakataon na dumarating para sa'yo. Ramdam mo yan You know in your heart na parang, uy, exciting tong bagong bagay na ito. Pero busy ako dito inaasikaso ko to Pero alam mo naman na matagal pa to. Walang kasiguraduhan itong bagay na ito. So let us try. Subukan lang natin. Buksan natin ang ating puso at sarili para doon sa bagong bagay na yon na maaaring magpaganda ng ating takbo. Okay? In the area of what you need, you have the 6 of Wands. Alam mo, narinig ko dito, parang kailangan mong baguhin yung mindset mo na wag mo laging isipin na talo ako o walang mangyayari dyan o hanggang dito lang ako or bahala na, siguro nga baka hindi ko makuha pero try lang. No? Kailangan yung negativity tanggalin. You always need to believe na I will reach this. I can do this. I have what it takes. Parang ganyan. Kasi nakita ko dito mabilis kang maapektuhan ng sinasabi ng iba.
Mabilis kang makaramdam ng panlalait or pandadown. Kaya kahit kaya mo naman, parang ayaw mo nang gawin. Sabi dito, kapag nasa iyo yung pagkakataon, bira, try. Siyempre, aarmasan mo sarili mo ng kaalaman, um, titiyakin mo na tama yan. Pero kapag ginawa mo na, ramdam ko dito yung panalo mo. No? So always focus yourself to the victory and not to the negativity of others around you. Okay? Kayang-kaya mo naman yan eh. Kailangan mo lang talagang maniwala na kaya mo at maipapanalo mo siya. Okay? Kasi kung ikaw yung uri ng tao na puro kanigahan na parang, alam mo, hindi ko sure kung mananalo ako o kung makapasa ako. Kailangan maniwala ka. Yun ang unang step for your manifestation. Okay? The Six of Wands, the Justice card. Yes, Justice is all about balance. Hindi pwedeng sa negang part ka nakafocus. Kailangan alam mo sa iyong sarili na time ko to eh. Bibigyan ko ng hustisya ang aking sarili. Bibigyan ko ng good karma ang aking sarili. So, kahit ano pang sabihin ng iba, kahit ano pang iparamdam sa akin ng iba, bahala kayong karmahin dyan. Basta ako, I will do my best, I will win this. Susundin ko yung batas, susundin ko yung procedure, susundin ko yung requirements. I will just do my best and abide sa kinakailangan sa akin para makuha ko siya. Parang ganon. At the bottom, the Five of Pentacles. Kung parang feeling mo walang sumusuporta sa'yo, mag-isa ka lang sa laban na yan, and pinapanghinaan ka, no, bira, laban. Kayang-kaya mo tong ipanalo kahit solo ka dyan. So, do not feel that pain or suffering or struggle. Kahit alone ka sa journey na yan, you can do it. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ace of Cups. Sabi dito, Aries, ng yung spirit guides, maganda itong paparating sa'yo. A very, very fulfilling. Sobrang saya ng puso mo. Nagagalak ka, hindi ka makapaniwala. This is something monumental, no? Na biglang bibilis at dadapo sa'yo ng isang kaching-kaching. At kitang-kita kita dito na parang you're sitting in your parang payapang era and you're very, very happy because umaayon sa'yo yung pangyayari. Parang ganyan. You feel like the good karma is coming in. Hindi ko kailangan magpilit, hindi ko kailangan magmadali, hindi ko kailangan marush, hindi ko kailangan mataranta. Because what's mine is mine. And it is coming now. Congratulations. Okay? Clarify natin. Maaring new pag-ibig yan or new source of money o nandyan na yung approval o yung hinihintay mo na sagot kaya super saya mo, no? O kaya biglang lumaki yung kita sa yung negosyo or biglang dumadagsa yung dami ng kliyente, ganyan. Okay? Ace of Cups. The Five of Wands. Uy, talagang panalo ito. Panalo ka sa isang bagay na pinaglalaban-labanan ninyo. Kung marami ka kakompetensya, kaagaw, kalaban, ramdam ko dito na buo ang puso mo para ipanalo ito. You're not gonna stop at nothing. Talagang dire-diretso ang laban mo. Masungkit lamang ito. So congratulations. You are really above others. At meron kang ibubugay. Meron kang katangian na angat sa iba. So gamitin mo yun, no? For you to win this. Malaking aspeto to ng buhay mo this week na meron kang bala, no? Meron kang magagamit para maipanalo yan. At the bottom, the King of Pentacles, really, you are on the stable part of this journey. Kung ano naman tong papasok, this is something permanent, long-term, sigurado at stable. Congratulations. In your near future, meron kang the Eight of Wands. Alam mo, sabi dito, in the near future, there will be a quick acceleration ng ginagawa mo ngayon. Mas bibilis, mas smooth sailing, walang masyadong aberya, dire-diretso. No? Kaya ngayon pa lang maging ready ka na dahil dire-diretso na tong mga bagay na gagawin mo in the near future. Pinapayuhan ka, Aries, na lahat ng action mo dapat ay nakaangkla doon sa goal. Example, ang goal mo ay makabili ng bahay. So lahat ng gastos kailangan iisipin mo, teka,
ipunin ko na lang to. O kaya, ay, baka makabawas pa to sa ipon ko sa bahay. Ay, kailangan hindi muna ako bibili ng malaking gamit kasi nga may bahay akong iniisip. So lahat ng gagawin mo, action man 'yan or desisyon, kailangan nakaangkla dun sa isang bagay. Kasi baka maapektuhan 'yon. Parang gano'n no? So, you're gonna do the right thing. Mag-research, mag-aral, pagplanuhan para maganda yung andar ng isang bagay. Okay? Clarify natin. Eight of Wands, meron kang the Eight of Wands din. 8-8. Sabi dyan, meron kang power to make it happen. Meron kang power na maging abundant, malago, matagumpay yung isang bagay. Kaya focus, focus. Kapag lumalabas to, ito yung malaking indikasyon that you are in the right path. Okay? Nasa tamang direksyon ka, okay ka, relax ka. You're doing your destined path. Okay? At the bottom, the King of Swords. Talagang maparaan ka, madiskarte, matalino, at saka hindi ka madaling maloko ng iba. Ramdam ko rin dito na napakadisiplinado mo. Kapag meron nagyaya sa'yo na maaring magpalihis ng landas mo, you are able to say no. Parang sabi mo, sorry, hindi ako pwede ngayon, nakafocus ako dito, bawal ako malingat, bawal ako madistract, parang ganyan. So, you are really your eyes are on the prize at very totok ka doon. Matapang ka na ito yung dapat kong unahin, ito yung dapat kong asikasuhin, no? Very disciplined and very tawag dito, very maalam ka doon sa bagay na kailangan mong i-prioritize. In your challenge, meron kang the Seven of Swords. Nako, this week, huwag masyadong magtiwala sa mga tao sa paligid. Especially online, no? Maraming mga diyan ay nang fishing ng pera or tiwala or gusto kang i-manipulate. Okay? Make sure na kung ano man yung mga sikreto mo, ilihim. Kung ano yung mga bagay na ayaw mong i-share sa outside world, wag mong i-share. Kahit pa best friend mo yan or super close kayo sa work or super friendly siya, you don't need to share your story sa taong yan. Okay? No. No. Kahit pa napakabait, no? Hindi mo masabi kung sino yung maaaring magkwento sa iba ng sikreto mo. So make sure na you know who to trust. Kilala mo kung sino yung dapat pagkatiwalaan at wag na masyadong maging loud. Ano ibig sabihin nun? Yung post ka ng post sa social media ng mga pictures mo with this bag or with this alahas or with this property. Make sure na kakaunti lang nakakaalam na mga meron ka para iwas aberya, iwas gulo, iwas nakautingin ng ibang tao, 'di ba? So, you need to really parang lay low ka lang ngayon, work in shadows, work in the dark, tahimik lang tayo para wala masyado nangingialam. Okay? Seven of Swords. Pinapayuhan ka din kung meron kang pipirmahan ha. Kung meron kang oo-ohan na tao. Kailangan tiyakin mo muna na legit yon, may basihan, i-search mo muna online, maghanap ka ng legit na mapanghahawakan. Hindi pwedeng oo lang ng oo. King of Cups, yes, huwag kang papadala sa iyong emosyon. Kailangan utak ang pairalin mo. Kasi minsan baka mamaya may mag-alok sa'yo na parang, uy, malaking pera dito, yayaman ka dito. Ikaw naman parang, hay, sige. Nasungkit na niya yung iyong emosyon. No? So, make sure na logical ka. Utak, para makita mo yung totoo. Okay? Two of Swords, yes. Huwag kang papabulag. Kailangan talaga makita mo yung totoo para makapag-decide ka ng totoo. Okay? Make sure na hindi ka mabilis mahulog sa matatamis sa salita or sa mga pinangakong maganda. Alamin ang totoo para makapag-decide ka ng totoo at tapat and true. Okay? Nakita ko talaga dyan, baka merong mang-manipulate sa'yo or manloko sa'yo. Kaya kailangan mag-ingat, huwag basta-basta magtitiwala at huwag kang open basta-basta. Yung para bang lalapitan ka lang sa mall, kakausapin mo na agad. No. Say no. Pag alam mo, sabihin mo, hindi ako interesado, sorry, bye-bye, ganyan. Huwag ka laging open to other people, okay?
In the area of your fortune, meron kang the Hanged Man. Nako, sabi dito, ending na ng pagka-stuck mo. Kung ikaw man po ay na-delay or nahirapan sa isang bagay o parang feeling mo walang gumagana, this week, liliwanag ang isip mo na, aha, alam ko na gagawin ko. So kung ano man yung stuck energy or pagkatenga, aandar na yan. With this Hanged Man. Congratulations. Clarify natin. You have, the Six of Wands. Yes, 6 here. Napakagandang mensahe. This is really a gift or talagang pagpanalo or paglagpas sa isang mahirap na parte sa buhay mo. So congratulations. Makalagpas ka na sa bigat or dagok or pagkatenga. And this time around, alam mo na yung path to win this battle. Congratulations. Maipapanalo mo na yan. Kaya lawakan ng isip, ilaban yung planong alam mong tamang gawin, and be courageous to win that endeavor. At the bottom, Two of Swords ulit, kailangan daw maparaan ka, matalino ka, decisive ka. Hindi pwedeng uurong ka na lang bigla. No? Ngayon, kapag naisip mo yung magandang plano, lumiwanag na sa'yo yung proseso, actionan mo para maipanalo siya. Okay? In your divine messages, meron kang the Wheel of Fortune. Nako, nasa bottom ng cards mo, Wheel of Fortune, sabi niya, maswerte ka ngayon eh. Pero maraming mga nagpapabagal or nagpapakomplikado ng swerte mo. So, kailangan ngayon, gawin mo lang yung tama, gawin mo lang yung makakaya mo. Kung ano yung alam mong right way, gawin mo siya. It's all about you action, no? Action-oriented ka dapat. Ikaw ang gagalaw, ikaw ang kikilos. Kaya hindi pwedeng nakatenga lang dyan or tutulog ka lang dyan at maghihintay ka lang na bumaksak yung grasya. No? Hindi eh. Panahon to prove to the universe na I can do it. I can achieve it. I'm a go-getter. Parang ganyan. Wheel of Fortune. The Three of Wands. Yes, expansion, growth. Dapat ready kang kumawala sa comfort zone mo. Kung ano yung natatanaw mo, kung ano yung pangarap mong abutin, dapat gumagawa ka ng hakbang para makuha yun, para yung kapalaran mo umikot in your favor. Okay? Hindi pwedeng nakatanghod ka lang dyan at parang dating ka na. No. Lalakad ka, lalarga ka para matupad yan para sa'yo. At the bottom, Two of Swords ulit. Sinasabi niya na it's all about your decision. Yung payo, yung challenge, yung fortune, mag-uugat yan sa iyong desisyon. Kaya hindi kailangan na masyado kang overprotective, masyado kang takot, masyado kang ilang. You need to make a choice for this na gumulong. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have table, hard work ahead. Talagang meron kang dapat pagsumikapan para sigurado ang panalo this time. Do the right thing, ika nga. You have July o mga Aries, meron ba kayong special occasion pag July? Halimbawa, birthday ng kapatid, ng anak, ng apo, ng magulang, or ng lover, o kaya anniversary, no? Kung special po sa inyo ang July, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung hindi naman po, meron kayong special occasion or milestone pagdating sa July. Congratulations. Another message, merong kang casket, someone's going out of your life, or the end of a situation. Sabi ko nga kanina, meron ng matatapos na pagkatenga or pagka-stuck. Kaya yakapin mo yan, maging magalak ka because this is the start ng simula ng pagbabago. You also have heart, love, deep affection, and caring. Sabi ko nga kanina, kung nandiyan ang puso mo, kung nandiyan ang amor mo, ipagalaban mo. No? Exciting yan eh. So follow your heart, especially on the things na alam mong kaya mo namang ipanalo. Okay? Ang outcome ni Aries for August 31 to September 6, the Two of Swords. Talaga namang sinasabihan ka this week, Aries, na it's all about your decision. Kung masyado mong pinaprotection na ng sarili mo, ayaw mong gumalaw, ayaw mong mag-try, lalong tatagal yung swerte. Kaya tinatawag ka talaga ngayon to be quick, to act fast, to really be a go-getter or maging active pagdating sa mga bagay na dapat mong gawin. So sa dulo ng ating linggo, ikaw ay magde-decide, no? To ito. Sabihin, i-align mo ang sarili mo sa mga bagay na balak mong makuha. Kailangan talaga hindi ka complacent at hindi ka
Takot ko mawala sa iyong comfort zone. Two of Swords, the Five of Cups. Kailangan mo daw mag-decide tungkol sa isang bagong bagay na pwede mong pasukin ngayon. Siguro nagumuni-muni ka pa kung kaya ko na ba, right timing na ba, ready na ba ang lahat. Pero ang kailangan mo talagang i-convince dito, ikaw sarili mo Ready ka na ba na bitawan yung kabitaw-bitaw at pasukin itong bagong promising opportunity na swak para sa'yo? Kailangan mo yung isipin ngayon. At the bottom, full card, talagang new beginning, new start, new door. Panahon na to for you to take a risk on something new na talaga magpapabago ng kapalaran mo this time. Okay? So Aries, let's go na sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and think of your one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Lover's card, the Eight of Wands, and then the Eight of Pentacles. At the bottom, the Ten of Pentacles. Uy, you're thinking of something na long term. Kung love life man yan, nako, yes. Yes agad. Yes na yes agad. Pero kung hindi naman love life yung question mo, sabi dito, panindigan, no? Kailangan talaga you are serious sa bagay na ito dahil long term yan. Hindi lang yan ngayon, hindi lang bukas, hindi lang next year, hanggang next year ng buhay mo. This is something permanent. Kaya kung nasa puso mo yan, ipaglaban, pagfokusan, idiretso, ituwid, no? And pagfokusan mo talaga ng malala. Kasi nakita ko dito maaring marami kang distraction, marami kang mga temptation sa paligid na maaring magpaagaw ng focus mo dito. Kaya binibilinan ka dito, Aries, to focus on it, eyes on the prize, eyes on the target, and pagtrabahuhan mo. Dahil kaya mo. No? Siguro sa umpisa mahirap, pero habang tumatagal, dumadali yan, at may kita mo na, ay, dito talaga ako. Dito ako mag-excel, dito ako mauunlad, dito ako tatagal. At mamahalin mo yan. So panindigan, ipaglaban, fight, because you're on the right direction. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Nako, pangmatagalang biyaya ito. Kaya ipaglaban, tutukan, pagtrabahuhan mo. Para sa iyo yan. Okay? So Aries, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung August 31 to September 6. 10 kayo nakaresonate. Comment below, babasahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Aries for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.